Good morning mga kapatid, and again, welcome sa inyong lahat sa mga nanonood sa atin online, and sa mga nandiyan sa simbahan, welcome sa ating Sunday service dito sa Kanlungan Youth Mission Church. So today, nais ko magbukas tayo sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 11 to 16. So samahan niyo akong basahin ito. Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. Ang sabi sa verse 11, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebangelista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa katitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuhan ay magiging isang katawan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang mga buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Nangin tayo. Ama namin sa langit, muli inaangad po namin, Panginoon, ang iyong gabay, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, na siyang sumasakop sa aming lahat sa pagsasalita at sa pakikinig, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng pangunawang espiritual sa iyong mga salita, Panginoon, upang maitaas ka sa aming buhay, upang maging kalakasan sa aming pananampalataya at katuwiran sa aming buhay, Panginoon. Ikaw nawa ang madakila, maitaas, mapapurihan sa gawain ito, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Sabi niya dito sa verse 11, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebangelista, at ang iba'y pastor at guro. So nais ko makita natin dito kung paano ni Lord nais mangyari yung ating pamumuhay bilang mananampalataya. Ano yung nais makita ng Diyos sa mga taong kumikilala sa Kanya? Maybe regardless of kahit anong religion ka pa nagmula or ng Kristiyano ka pa napunta. Ito yung nais niyang makita. Diba? Hindi ito para sabihin na tayo yung tama or yung ibang relihiyon yung tama. Ang nais makita ng Diyos dito, mga kapatid, yung gusto niyang makita. Diba? Doon tayo mag-focus, doon tayo tumingin sa nais makita ng Panginoon. Kaya naman, nagbigay si Lord ng mga apostol, sa panahon ngayon, yun yung mga missionary. Nagtatayo sila ng mga simbahan, nagtatayo sila ng mga nagbabahagi sila ng mga gospel sa mga lugar na malayo at hindi pa naaabot ng salita ng Panginoon. And meron din namang mga propeta, mga nag-aaral ng salita ng Diyos, nagsasaliksik ng salita ng Diyos, nananalangin, nagkakaroon ng wisdom, even sa mga future na pwedeng mangyari sa mundo o sa buhay ng tao. Meron din evangelist, mga evangelista, ibig sabihin, nagbabahagi sila ng salita ng Diyos, ng gospel, saan man sila pumaroon, or saan man sila dalhin ng Panginoon, or sino man ang dalhin sa kanila ng Panginoon, para i-evangelize nila. Ibig sabihin, yung mga panimulang aralin ng salita ng Panginoon, na babahagi nila sa mga tao. At yung iba yung mga pastor, nung panahon noon, may mga pastor. Yung mga pastor ay kadalasan, nag-uumpisa lang yan sa mga Bible study sa kanilang tahanan. So meron silang mga grupo na inaalagaan, nililid nila yung mga taong ito, ginaguide nila yung mga taong ito. Tandaan ninyo, ang ibig sabihin ng pastorship is halos shepherd, kagaya ng
pagiging kakaroon ng or pagiging shepherd. Ibig sabihin, hindi ito about sa pumasok ka sa simbahan, may nakatayo sa pulpit, pastor. Hindi siya ganun. Pag sinabing pastor, lumabas ka man, sa loob ka man o sa labas ng simbahan, kapag ka nakita niya yung kanyang mga inaalagaang tupa, nakita niya yung kanyang mga ginaguide na tupa, nakikinig yung mga ito sa kanya, and ginagabayan niya yung mga ito. Or most likely, minsan, nag-gather lang sila sa kanilang tahanan or sa simbahan para lalo pa niyang mapagtibay yung mga ito. Di ba? So, merong discipleship, merong pagtuturo. And meron din naman mga guro, di ba? Mga guro na wala ka mang pinapastor, parang either random lang yan, sino man yung mapunta dyan, umupo dyan at makinig, nagtuturo ka sa mga tao ng salita. Sabi niyang ni Paul, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal. Para sa katitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. So may nais mangyari si Lord sa buhay natin, di ba? May nais siyang itatag na iglesia. Sabi niya, para sa katitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Nais niyang mabuo ito eh. Gusto ni Lord na makita yung komunidad ng mga mananampalataya na napupundasyonan ng mga salita ng Diyos, na nagiging buhay nila, na nagiging sistema ng buhay nila, na nagiging komunidad nila, or even maging bansa sana nila. Nakita ninyo? May pamunuan yung sanlibutan. Kadalasan ng mga umuupo sa sanlibutan, hindi naman naniniwala sa Diyos. Pero bakit hindi natin i-highlight dito yung gusto ng Diyos na makita? Yung gusto ng Diyos na mangyari. Kaya nga, tayong mga mananampalataya, mainam na manindigan tayo sa ating pananampalataya para maging yung mga hindi mananampalataya o yung mga bago pa lang sa pananampalataya, masilayan ba nila, makita ba nila yung bunga sa buhay ng mga mananampalataya. Sabi niya sa verse 13, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So nag-uumpisa sa paghuhubog ng Panginoon sa bawat isa. Iisa lang yung humuhubog sa atin, yun yung ating Panginoon, Jesucristo. Yung pananampalataya natin sa Kanya, yung salita ng mga tinuro ng Diyos sa atin, humuhubog sa ating buhay, individually. Pero dahil iisa lang yung umuhubog sa atin, nagiging iisa tayo. Nakukuha ninyo? Sabi ko nga kanina, tignan natin ngayon ano yung gusto ni Lord, di ba? Tignan natin mabuti kasi sa dami nga ng pamamaraan ng mundo ngayon para mabuhay, minsan hindi na natin na-appreciate or hindi na natin pinapansin yung nararamdaman or yung pakiramdam ng Diyos kung tama ba yung pamumuhay natin. Kasi nga, sa sistema ng mundo, totoo naman, ito yung mundo ngayon, di ba? Kanya-kanya. Yan ang sistema ng mundo. Kanya-kanya ang buhay. Kanya-kanyang survival, kanya-kanyang pag-aaral, di ba? Kanya-kanyang pag-asenso. Pero dahil nga yung tao mapusok, madilim eh. Maraming pwedeng intensyon na masama yung tao sa kanyang kayamanan or sa kanyang pwedeng marating. Tendency, yung mga nauunang yumaman, yung mga nauunang maging makapangyarihan, yung mga nauunang maabot yung tugatog ng tagumpay or ng tatsulok, sabi nga doon sa kanta ng tatsulok, di ba? Kung sino yung nasa tuktok, siya yung nakikinabang sa mga nasa ibaba. Itinataas siya ng mga nasa baba. Anong ibig sabihin nun? Ano bang pinapaliwanag ko kanina? Yung sistema ng mundo, dinesign na lang nila para yung tao pakinabangan. Para yung tao umulit lang din sa cycle.
Pinag-aral ka ng magulang mo, binenta yung lupain. Nung nakatapos ka, nakabili ka ng lupain. Nung nagkaanak ka, binenta mo rin para makapag-aral yung anak mo. Pare-pareho yung nagiging flow ba ng sistema. Nagiging iba-iba yung desire. Hindi kagaya nung unang panahon, kapag yung mga magulang, inaalagaan nila yung mga anak nila and tinuturuan nila dun sa business na meron sila, dun sa ikinabubuhay na meron sila. And mamanahin yun ng kanilang mga anak, mamanahin ng mga salinlahi iyon. Kaya nga meron mga may mga tinatawag na specialty di ba? May mga magagaling gumawa mag-hobby ng damit, may mga historical na itong bansang to, itong lugar na ito. Sikat sila sa paggawa ng ganitong klaseng gamit. Kasi minana nila sa kanilang mga ninuno. Ibig sabihin, yun yung way ng pag-aaral noon, yun yung way ng pag-asenso noon. Hindi sila masyadong nahihirapan sa buhay dahil yung improvement na nagawa ng kanilang magulang, minamana ng anak. Pero sa generation ngayon, sa sistema ng mundo ngayon, you need to get into the pattern di ba? Pwede yung magulang mo, ito yung napagpagalan niya. Tapos yung anak niya, back to zero sa school. And then, kung ano man maging impluensya sa kanya ng mga kaklase niya, di ba? Impluensya yan. Dati ang impluensya yung magulang. Kaya nagmamature kagad yung mga bata. Pero sa loob ng eskwelahan, dahil kapwa nila bata yung nakakasama nila, siyempre, nandiyan naman yung pangangaral ng teacher, di ba? Nandiyan, lalo na may teacher tayo nakasama dyan sa simbahan, baka pagalitan tayo. Nandiyan naman yung impluensya ng teacher na nagga-guide, di ba? Pero most of the time, or majority ng influence na nakukuha ng bata, nakukuha niya sa kanyang mga klase. Wala namang masama doon. Nandun yung pagkakaibigan, nandun yung pakikipagkilala. Pero yung immaturity na meron sila, nagpapare-pareho. Naghahawa-hawaan. Tendency, pag lumaki sila, lalo silang nagkakaroon ng maraming immaturity. Sabi ko nga, yung unang pattern, magulang yung nag-i-influensya. Kasi yun yung dinesign ni Lord. Magulang yung nag-i-influensya sa anak. Nagmamature yung anak kagad, hindi na kailangan pa ng hintayin ng magulang na makuha niya lahat ng impluensya ng kaklase niya na masasama, tapos bukas makalawa, hindi na alam ng magulang paano niya itatama. Di ba? Yan yung sistema nililinaw ko lang dahil, sabi ko nga, dahil hindi na natin na-appreciate yung gustong makita ng Diyos Gusto ko makita ninyo yung si Lord dito Gusto ko makita ninyo yung pakiramdam niya sa nangyayari sa mundo na nais niyang ayusin, na pinagwawalang bahala na lang natin kasi hindi naman natin talaga ito nakikita noon. Parang minsan, alam mo, may ganun palang nangyayari sa sitwasyon ng mundo. Di ba? Yan naman, yan ang nakagisna ninyo, yan ang nakagisna natin, di ba? Pag wala kang diploma, kahit gaano ka pa katalino, gaano ka pa kasipag, gaano ka pa kagaling, gaano pa karami yung alam mo, mahirapan ka. Pero sa panahon ngayon, medyo nagbabago na. Bukas makalawa, yung mga taong nagsipag-graduate, pagka-graduate nila, AI na lang yung papalit sa kanila. Di natin alam, di ba? Nagbabago yung sanlibutan, nagbabago yung mundo. Baka nga bukas makalawa, yung maraming tao sa mundo, hindi na sila kailangan. Wala na silang pakinabang kasi may papalit na sa kanila yung technology na meron tayo sa bagong susunod na mga henerasyon, di ba? Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? No? Hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nilikha tayo ng Panginoong Diyos. Kaya kung meron mang magmamahal sa atin, kung meron mang maninindigan para sa atin, yung Diyos yun. Kung meron man magbibigay sa atin ng pag-asa palagi, yung Diyos yun. Yung ating Panginoong Diyos yun. Kung meron mang gagawa ng paraan para isalba tayo, iligtas tayo, tulungan tayo, yung Diyos yun. Diba? Madalas tayong nakikinig sa kung ano yung sinasabi ng kaaway, di ba? Sa sinasabi ng dyablo or sa panuntunan ng sanlibutan. Kaya nga, mainam na makilala natin si Kristo.
Mainam na makita natin kung ano lang talaga yung meaning ng buhay base sa binigay ng Diyos sa atin, and then doon tayo mag-focus. Doon natin ituon yung ating buhay dahil yun yung nagbibigay buhay talaga sa tao. Sabi niya dito, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Diba? Sa panahon ngayon, diba? Balik na naman tayo sa panahon ngayon, sa panahon noon. Diba? Maraming natatangay ng sari-saring aral, lalo na kapag napiplease yung kanilang tenga base doon sa ginagawa nila sa sanlibutan na nabibigyan ng lisensya or nabibigyan ng parang way para gawin nila yung masama nilang nagagawa. Or kung patungkol yan sa pera o kayamanan, diba? Maraming nalilinlang, maraming naliligaw yung pananampalataya. Kapag yung tao, yung pananampalataya niya, pretense, puro pakitang tao, magturo ka lang dyan ng orasyon, magturo ka lang dyan ng ni-recite na prayer, magturo ka lang dyan ng ni-recite na message. Since pretense lang naman yung habol niya or pagiging sikat, diba? Hindi na niya iisipin yung genuine, di ba? Madali silang matatangay. Madaling matangay ng sari-saring aral, hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Yun yung isa pa yan sa mga bagay na gusto ng Panginoon Diyos na gawin natin. Mag-umpisa na tayong magsalita ng katotohanan. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ngayon, ang daming kasinungalingan. Kapag nagsalita ka ng katotohanan, pagtutulungan ka ng kasinungalingan ng mga tao sa paligid mo. Maraming nalilinlang di ba? Maraming nadi-deceive sa mali. Mga nakasanayan ng tao, naturo sa tao, narinig ng tao na mali. And dahil marami yung naniniwala doon, di ba? Maluwag yung daan patungo sa lugar na yan, even sa kasinungalingan, sa kasamaan Dahil marami sila doon, tendency, yung pagsisiwalat ng katotohanan, masyadong madalas malaki yung pagsubok. And madalas din maraming nalilinlang dyan. Nagiging centered yung isip ng tao dun sa marami kasi nagsasabi na ito yung tama Ikaw lang yung mali. Di ba? Pero sabi ng Panginoon dito, ang nais ng Panginoon dito, mag-umpisa tayong manindigan sa katotohanan. Lalo na sa panahon ngayon. Regardless, kahit iwan ka pa ng lahat, manindigan ka sa katotohanan. Yung mga taong naninindigan sa katotohanan, hindi iiwanan ng Panginoon kahit mawala pa yung lahat ng bagay sa buhay mo. Nandyan yung katotohanan para sa iyo. Sa diwa ng pag-ibig, tayo ay dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuhan ay magiging isang katawan. So sa pamamagitan daw ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga bahagi, ibig sabihin, bawat isa sa atin ay pag-uugnay-ugnahin at magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ibig sabihin, yung bahagi ng yung katawan, meron niyang pagtulong sa isa't isa. Diba? Iniinda ng katawan, ng buong katawan, yung sakit ng kalingkingan, sabi nga, diba? Kung may masakit sa kamay mo, ramdam ng buong katawan. May sakit sa paa mo, ramdam ng buong katawan. Ibig sabihin, nagkakaroon ng pag-i-endure ng sama-sama. Yan yung, sabi ko nga, yan yung gustong ma-form ni Lord. Yan yung gustong makita ni Lord sa mga mananampalataya. Yan yung gusto niyang matagal ng kalooban niya na makita niya. Hindi yung kanya-kanyang sistema ng mundo. Ang hirap baguhin, lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid. Ang hirap anang ayusin. Pero yan yung gusto niyang makita. Lalo na, sabi niya, kung maayos na gumaganap
ng tungkulin ng bawat bahagi. Ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. So basahin ko yung mga sumunod pang verses after nun. Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo, sabi ni Paul. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya. Sabi ko nga, pag sinabing huwag na tayong mamuhay katulad ng mga pamumuhay ng walang pananampalataya, kasama dito mga kapatid, yung sistema ng mundo na kinikilingan ng mga hindi mananampalataya. Wala namang masama sa ikinabubuhay nila eh. Problema nga yung sabi ko, nandun sila sa part ng kanya-kanya. Hindi isang katawan. Tayo na mga mananampalataya, nakita naman natin nung mga nag-umpisa pa lang yung mga apostol, yung mga disciple ni Jesus Christ, nagkaroon na kagad ng pagiging pagkakaisa ng katawan. Nagkakaroon na kagad ng unity. Yun yung dapat nangyayari sa mga mananampalataya sa panahon ngayon. Huwag na kayong tumulad sa pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos, walang kabuluhan ng kanilang iniisip, at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan. So, typical sa kasamaan o sa mga hindi mananampalataya. Kaya nga, kung nananalig ka sa Panginoon, pwedeng tigilan mo na yan. Yung ganyang kaisipan, lalo na sa loob. Pag lumalabas ka sa simbahan, di ba? Sa iyong mga kakilala, yung mga usapan na mahahalay. Naging alipin ng kahalayan at wala silang kahihiyan kaunti man lamang. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Kaya sabi ni Paul, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. So, gusto ni Lord, iwanan na natin yung dati nating pamumuhay. Iwanan na natin yung mga dating sistema. Huwag nating isipin na panghihinayang yung mga bagay na iniiwan natin. Yung mga bagay na mawawala sa atin kapag iniwan natin ito or yan, yung mga bagay na tinatangkilik ng sanlibutan. Huwag nating isipin na kawalan yan. Alam niyo mga kapatid, ano ibig sabihin ng kawalan? Yung kawalan, dalawa lang yan eh. Either marami kang walang-wala ka, talagang hindi ka nagsusumikap, as in empty ka, wala. Walang nangyayari sa buhay mo dahil hindi ka nagpapagal ng maayos. Hindi mo inaayos yung buhay mo. Yan yung kawalan. Kawalan sa tao. Wala talaga siyang productive. Tambay siya or kaya talagang walang progress sa buhay niya dahil sa katamaran or maybe paglalasing or maybe kung ano-anong ginagawang kawalang kabuluhan na inatupag ng tao sa buhay niya. Yan ang kawalan. Ano pa yung isa na kawalan? Yung taong wala ng kahit ano ay kapareho lang ng taong walang kakontentuhan sa mga desire niya sa mundo. Yung taong nasa kanya na lahat pero hindi pa rin siya satisfied. Hindi pa rin, endless pa rin yung gusto niyang marating. Equivalent lang ng taong wala. Dahil wala siyang contentment. Yung totoong nagkakaroon, yung merong satisfaction at merong contentment sa buhay. Yun yung meron. Pero yung wala, yung mga taong maraming desire, na hindi natatapos. Wala rin silang meron sila. Akala nila meron, pero wala. Sabi niya, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Di ba? Madaming kapahamakan yung dinudulot ng tao sa marami niyang pagnanasa sa buhay. Pagnanasa sa laman, pagnanasa sa salapi, pagnanasa sa kayamanan, pagnanasa sa kapangyarihan, walang satisfaction eh. Di ba? Endless eh. Ang feeling nila palagi parang hindi sapat. Di ba? Equivalent lang doon sa taong wala. Kahit na nakita na nakuha na nila yung lahat, parang pakiramdam nila hindi pa rin sila kontento. And maraming kapahamakan, napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa.
Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Sabi ni Paul. O yan ang sinasabi ng Diyos. Magbago na kayo ng diwa. Magbago na kayo ng pag-iisip. Baguhin na natin yung ating isip at diwa. Mga pananaw natin sa mundo na hindi naman talaga ini-insist lang sa atin ng paligid. Dati yung mga magulang, tinuturo nila yung kanilang nakagisnan na, bawa may business sila, may kinabubuhay sila, ini-impart nila sa kanilang mga anak. Tama yun. Pero sa panahon ngayon, yung mga magulang, ang may impart na lang nila kung paano sila nag-back to zero, na parang tinuturuan na lang din nila yung anak nila ng back to zero. Alam niyo ba sa panahon ngayon, lalo na sa Amerika or even dito sa UK, na-realize ng maraming tao na yung edukasyon, karamihan sa parte ng edukasyon, kaya mong pag-aralan sa maikling panahon. Maybe 7 years, kaya mong tapusin yung buong college kung magsisipag ka lang ng pag-aaral. 7 years. Kaya mong aralin yung dapat mong aralin at matutunan. Yun nga lang, dahil sa sistema ng eskwelahan, maraming program, maraming activity, na minsan nakatapos ka na ng first year hanggang fourth year, hindi mo naman naintindihan or na-absorb yung inaral mo. Totoo. Yun yung nangyayari. Nakikita ng Panginoon, nakikita ng buhay, nakikita natin sa buhay yan. Yung libro na kaya mong basahin sa loob ng 1 linggo, babasahin nyo ng 6 na buwan o 1 taon. Hindi nyo man natapos. Wala ka rin natutunan. Bagsak ka pa sa grades mo. Kumbaga, na-form yung sistema ng buhay na gagraduate ka ng high school, gagraduate ka ng college, 20 years old, magtatrabaho ka, mag-aanak ka, matatapos mo mapag-aaral yung mga anak mo ng mga 55 to 60 years old and then magpe-pension ka, yung mga anak mo, susundan din kung paano ka nabuhay. Ano ibig sabihin? Parang wala kayong naging progress. After mo namatay, lahat ng pinagpaguran mo, totoo, nagkaroon ng kinabukasan yung mga anak mo, pero hindi naging contribution yung natutunan mo sa buhay nila. Kasi meron nagdi-design, nagpo-form sa kanila. Hindi ko tinututulan yung pag-aaral, pero madaling gawan ng paraan yung pag-aaral. Yung iba pa nagsusuicide, mga estudyante nagsusuicide. Yung ibang mga estudyante na-influensyahan ng kung ano-anong kasamaan. May mga nagdodroga, di ba? Ang hirap bantayan ng eskwelahan, ng mga kabataan sa eskwelahan para maturuan mo ng tama or may masabi mo na lahat ng mga nag-aaral sa school na yan, 95% magkakaroon talaga ng maayos na buhay. Ang hirap, mga kapatid, no? Kaya sabi niya, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito ay takwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Ito naman yung mga bagay na nais makita ng Diyos dun sa komunidad ng mga believer na binubuo niya. Di ba? Nag-create si Lord ng komunidad ng mga taong nagtutulungan, ng mga taong nabubuhay para sa isa't isa, para hindi maging mahirap yung buhay. Ganun lang naman kasimple. Hindi ko na papakakomplikado. Di ba? Yun yung gusto makita ni Lord eh. Yung mga tao nagtutulungan, yung mga tao nabubuhay para sa isa't isa. Wala masyadong paghihirap. Hindi mo kailangan magbayad ng malaki sa doktor. Hindi mo kailangan magbayad ng malaki sa kung saan man. Kasi given naman eh. Di ba? Minsan yung mga material na ginamit nila para bago ibenta, hindi naman din ganun kamahal eh. Di ba? Hindi naman din ganun kahirap na na-produce. Pero para lang sa kinikita ng tao, para sa mga businessman na gustong kumita ng malalaki, lagi lang nagiging mahirap yung buhay. Kung sinusunod lang ng tao, yung gustong kalooban ng Diyos, ang dali sana ng buhay, di ba? Pero sabi ko nga, merong tatsulok. Kung sino man yung nasa tuktok, di ba? Siya yung nakikinabang at magkokontrol
sa lahat. Pero ito lang yung gusto ni Lord sa komunidad na gusto niyang buuin. Kung magagalit man kayo, sabi niya, iwasan na ninyong kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. So, sabi ko nga, sa panahon ngayon, ang daming naging produkto ng mundo na pasama ng pasama yung paligid. Sa panahon ngayon, ang daming kasamaan sa mundo na ang hirap ng ituwid. Sabi niyang Panginoon, sabi ni Paul dito kanina, magbago tayo ng diwa at pag-iisip. Yan yung gusto ng Panginoon. Mag-focus na tayo dun sa salita ng Panginoon. Mag-focus na tayo dun sa pagbabago ng isip, ng kaisipan. Ibig sabihin, merong mga kapatid, merong turnaround. Tama ba? Merong pagbabago. Ibig sabihin, yung dati mong kaisipan, totally inalis mo na and nilagyan mo ng bagong diwa. Kaya nga mga kapatid, itong pananampalataya natin kay Kristo, yung pinakamahalagang bagay na lang sa buhay ng tao. Dahil sa lahat ng bagay sa mundo na meron, ito lang yung mapagkakatiwalaan ng tao na magliligtas sa kanya sa anumang sitwasyon ng buhay niya. Kahit pa anong panahon ng buhay mo, kahit pa dumating ka sa panahon na umasenso ka dyan, ito pa rin yung kailangan mo. Kahit sa panahon na maghirap man yung sitwasyon mo, ito pa rin yung kailangan mo. Ito yung neutral ground ng buhay na kung saan lahat pantay-pantay, na kung saan lahat may pag-asa, lahat may kapayapaan, lahat may kasiyahan, lahat may kakontentuhan. And the rest nung sa labas noon, puro na lang pagpapahirap sa buhay. Kaya kung wala ka nitong neutral ground, may stress ka lang ng may stress sa mga requirements ng paligid sa buhay ng tao. Mga requirements sa buhay ng tao na hindi na naaalis o nandyan na. Na parang yung tao matatakot siyang hindi mabuhay ng maayos, matatakot siyang mawalan ng pansin o hindi mag-focus o hindi magpagal doon sa mga bagay na yan. Puro na lang takot, puro pangamba, di ba? Kawalan na ng oras sa totoong buhay. Pagkahumaling sa mga material na bagay. Nakikita ni Lord yung nararamdaman ng Panginoon sa buhay natin, napakahirap. Napakadali lang sana ng buhay, pero napakahirap makita sa paningin ng Panginoon, di ba? Kaya nga nung itong last prayer meeting ninyo, narinig ko kayo sa CCTV, sabi ni Lord sa mga apostol, sabi niya, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Hanggang kailan kayo mananatili doon sa diwa o doon sa kaisipan na nagpapahirap sa ating buhay? Pinagsusumikapan natin yung ating buhay, pero kailangan ng ilagay dyan si Lord. Para hindi lang dyan yung buhay ninyo. Hindi lang dyan nagiging higit yung inyong buhay, kundi mas higit si Lord sa buhay ninyo. Regardless kahit mawala pa yan, andyan siya. Regardless kahit wala ka pang narating, andyan na siya. Sabi na dito, at wag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. So wag na natin saktan yung Holy Spirit, yung Espiritu ng Diyos na nandyan sa buhay natin, nananahan sa ating katawan, nananahan sa ating buhay, sa paggawa ng mga kamalian. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit, at wag na kayong mambubulyaw. Di ba? Wag na parang mag-express ka ng
pagalit, di ba? Pasigaw, di ba? Manlalait, kapag meron kang insecurity sa buhay mo, lalaitin mo yung iba, mananakit ng damdamin ng kapwa. Pag naiinggit ka sa ibang tao, saktan mo na lang yung damdamin nila. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Alam niyo ba yung pagiging maawain at mapagpatawad? Karakteristik yan ng isang taong nagpapakita ng tiwala sa kanyang kapwa. Ano ba yung tiwala, di ba? Pag sinabing tiwala, ito yung nagbibigay ka ng pag-asa. Yung pagkatao mo sa Diyos, yung pagkatao mo na hinubog ng salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa sa iba sa pamamagitan ng tiwala. Paano tiwala? Tiwala na... Paano ba yun? Tiwala na kahit pa merong mga kamalian yung mga tao sa paligid mo na lumalapit sa'yo, alam nila, meron sa kanilang nagmamahal. Ayan. Parang yung ating Panginoong Diyos, kahit pa meron tayong imperfection sa ating mga buhay, nagtitiwala tayo na mahal niya tayo. Nagpapakita siya sa atin ng tiwala. Diba? Paano nagpapakita yung Diyos sa atin ng tiwala? Nagpapakita sa atin yung Diyos ng tiwala na merong repentant heart dyan sa puso mo na magbabago at magsisisi. Nakukuha ba ninyo? Minsan kasi sa paningin kasi ng tao, pag sinabing tiwala, kailangan evident eh. Kailangan perfect ka. Pag nakagawa ka ng mali, sira na yung tiwala sa'yo. Pero yung tiwala na binibigay ng Diyos, na gusto niyang ipakita ng mga mananampalataya, yung tiwala na mayroong pag-asa. Yung tiwala na may tiwala ka sa kapatid mo na magbabago siya. Kahit pa makita mo na yung lahat ng mali na nagagawa niya, nakakakita ka pa rin ng pag-asa. Hindi dahil nagtitiwala ka, hindi lisensya yung tiwala mo para gawin niya or maging ano bang tawag doon, maging license ka doon sa ginagawa niyang mali. Oh, may tiwala sa akin, ibig sabihin, yung ginagawa ko, tama to. Hindi yun yung tiwala. May tiwala ka na dahil meron siyang pagsisisi sa kanyang puso, handa kang akbayin siya sa buhay. Diba? Handa kang yakapin siya doon sa kanyang mga paghihirap. Nagpapakita ka ng tiwala sa kanya na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Yun. Nagpapakita ka ng tiwala sa kanya na nagbabigay sa kanya ng katuwiran para hindi niya maramdaman na wala ng pag-asa yung buhay niya o na nag-iisa siya. Gaya ng pinapakita sa ating tiwala ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng pag-asa, na nagsasabing merong tatanggap sa atin, may Panginoong Diyos na tatanggap sa atin. Kahit hindi tayo katiwa-tiwala, kahit hindi tayo ganun ka-perpekto. Diba? Kaya sabi niya dito, maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad. Karakteristik yan ng taong nagbibigay ng pag-asa at nagtitiwala sa iba para magbigyan sila ng chance magbagong buhay. Mapagpatawad kayo sa isa't isa, ibig sabihin yung tiwala ng pag nabuo yung community ng mga believer, nagtitiwala sila sa isa't isa, hindi dahil perfect na sila lahat. Nagtitiwala sila sa isa't isa para mag-create yun ng pag-asa sa bawat isa na kapag meron silang nagawang mali, meron silang malalapitan, meron pa rin tatanggap sa kanila. Hindi para lalo nilang gawin yung mga mali nilang ginagawa, kundi para merong chance na magbago.
Diba? Kapag yung tao wala nang nakikitang chance na magbabago siya or tatanggap sa kanya, hindi niya kayang magbago. Pero pag nakita niya may pag-asang magbago, may tatanggap sa kanya, mas madali sa kanya yung magbago. Yan yung komunidad na gusto makita ng Diyos sa mga mananampalataya. Yan yung gusto niya makita sa atin. Yan yung gusto niya maramdaman natin. Ma-feel natin siya. Ma-feel natin si Lord sa presensya ng bawat isa. Ma-feel natin yung grace niya, ma-feel natin yung way niya sa buhay, yung pamamaraan ng Diyos sa buhay natin lahat. Sa paraang ganyan, nangungusap yung Panginoon. Sa halip, maging mabait kayo, maawain, mapagpatawad sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Nawa ngayong araw, nagkaroon ng impartation sa inyo yung salita ng Panginoon. And lalo nawa sana nating makilala pa yung Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Sa bawat isa sa atin. Malangin tayo. Ama namin sa langit, muli salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Salamat sa iyong paggagabay, Ama. Salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng gabay ng banal na Espiritu na naglilinaw, Panginoon, sa mga salitang ito. Itinataas ka namin naman, niluluwalhati ka namin, pinupuri ka namin, Panginoong Diyos namin na buhay, Panginoon, na naggagabay at tumitingin sa amin parati sa lahat ng oras, Panginoon, nag-iisip para sa amin, nagmamahal, umiibig ng tapat na lubos para sa amin, Ama, sa lahat ng mga pagsubok na kinakaharap namin sa buhay. Ang Diyos, Panginoon, na hindi nag-iiwan sa amin. Hindi tumatalikod sa aming buhay, Panginoon. Tunay na nagmamahal, tapat na umiibig sa aming lahat, Ama. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na lumikha. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na lumalang sa lahat ng bagay, Panginoon. Dapat kang sambahin, Panginoon. Dapat kang makilala. Dapat kang maitaas. Dapat kang mapapurihan, Ama. Dapat kang maluwalhati. Dapat kang maitaas, Panginoon, ng higit kaysa anumang mga tao, Panginoon, dito sa mundo o mga nilikha dito sa lupa, Ama. Dapat kang maunawaan, Panginoon. Dapat kang makilala sa iyong kalwalhatian, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Ama. Lubos namin makamtan, maranasan, Panginoon, ang lahat ng ito. Pag-ibig at pananampalataya namin sa aming Panginoong Jesucristo na iyong anak, Panginoon. Ito ang aming dalangin, Ama, ikaw lang nawang mapapurihan uli sa gawain ito in Jesus' name. Amen. So, God bless guys, and again, maraming salamat sa araw na ito, and God bless sa inyong lahat dyan. Purihin ang Panginoon, may taas nawa ang Panginoon sa inyong mga buhay ng patuloy pa. Thank you and God bless.